A blessed and wonderful day to one and all, and taking this time as we could meditate on the Word of God. Shall we all meditate about it? And as we start, shall we pause for a moment of prayer? Heavenly Father, we come for your throne of grace, allowing us once again to study your Word. We pray, oh God, that this day will be filled with knowledge and understanding about your Word. Help us, oh God, that we could see some things that we have to be transformed by your Word. Make, so God, that your channel of blessing and make use of every time that as we have heard your Word, it will always be a word for us to be changed, to realize, and to know the truth comes from your Word. So thank you so much, Lord, for this time again that we will spend together. This is our prayer in Christ's name. Amen. Our topic of our study today, or our study for today, is entitled The Value of Your Words. Gaano kahalaga ang iyong mga binibitaw, mga kataga? Mga words na kailangan natin pag-ahalan sa buhay natin. Of course, the trending of today's generation is about words that comes out from the mouth that could be that could easily spread through using the Facebook wall. And of course, it is intended for us to pour out everything in the wall because what we think of, and words will come out from mouth, not the words that comes from God. So, no? So, kailangan pag-aralan natin ang bawat gawain natin, ang bawat binibitawan natin ng salita. The Word of God says in the book of Proverbs, chapter 15, verse 28, and James chapter 1, verse 26, in which we are going to use this word, this message, this verse to this message. That tells us, Proverbs 15, 28, the heart Proverbs 15:28. The heart of the righteous study to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. James 1:26. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. So, napakaganda po na ibig sabihin na kung gusto na isang tuwid na tao, nag-aaralan niya ang kanyang masagot. Ang kanyang bunganga, ang kanyang bibig, ay pinag-aaralan niya kung ano lumalabas. Pero yung mga hindi matuwid na tao, lahat ng lumabas sa kanya ay hindi niya pinag-aaralan. At yung hamon in verse 26, if any man who is to be religious, kailangan ligyan na ng rhythm ang kanyang bibigay, kanyang tila. Para ito ay hindi makapanlilan sa kapwa ng tao. Pero kung ito ay nagagawa sa tao, ang kanyang kinatatayuan, ang kanyang pinag-aaralan, ang kanyang nagiging katalagan sa kanyang sarili ay nawawala. Even his religion will be vain. So kapwa ko ng Kristiyano, may araw nito, let me be reminded that me, myself, and you would have to study the word that comes out of our mouth. That will not deceive any man's heart. Ito po yung hamon. And this is the challenge for all of us. What picture of your life are you painting out of your lips? Again, what picture of your life are you painting out of your lips? And so as Christians, believers in Christ, we must be a stepping stone, not a stumbling block. You know what I mean? So,
Dito po, ay papag-aralan natin ang isang pamumuhay ng isang tunay ng Kristiyano. And we should be willing to adjust for the sake of peace. But unwilling to compromise in the name of peace. We should be ready to adjust over the issues of preference, but not to compromise over the issues of principles as a Christian. Minsan dito po tayo nahuhulog. Hindi natin maibigay yung tamang kapayapaan sa puso ng ibang tao. Dahil nagpo-compromise po tayo. Nakakala po natin ay nakapagbibigay po tayo ng liwanag, nakapagbibigay po tayo ng tunay kapayapaan, but no, we even went down to what we call compromising. And we should be ready to adjust over the issues of preference. Ano yung preference? Ano yung inuuna nila? Huwag po tayo mag-compromise. Huwag po natin i-compromise yung panindigan natin bilang isang Christian. So I want to share to you this Thursday the warning about how important, what is the value of the words that comes out from our mouth. Una, when you talk about something, when you confront somebody, when you are trying to pacify in other ways, people we know, you have to weigh your words. Sabi niya in Proverbs 15:28, the heart of the righteous study the answer, but the mouth of the wicked pour it out evil things. Nasaan po tayo sa dalawang yan? The first phrase or the second phrase? The heart of the righteous study the answer. Or nasa dalawa? The mouth of the wicked pour it out evil things. So, ang una po natin gagawin is this. When you weigh your words, think first. Pag-isipan mo mabuti. Alamin mo mabuti kung tama yung sabihin mo. Because if you think you're a child of God, but you cannot control your tongue, you're deceiving yourself. Marami po kasi yung mga Kristiyano. Marami po kasi yung mga kahit na believers in Christ. Pinagbubunyilaan sila ng Diyos. But they cannot control their tongue. They are deceiving themselves. Sabi ka nga, dito, dialogue without discretion shows you are operating in deception. Yung mga katagalan mga kabasiyo, yung pinagsasabi mo na hindi mo pinag-aaralan, you're just creating deception to others, in the heart of others. So you have to think first about the words that come out from mouth. Proverbs 15:8 and James 1:26, both these passages show us that this is one of the signs we could identify the works of the Holy Spirit in our hearts and the way to weigh our words. Dahil sabi po niya in the book of Matthew chapter 12 verse 34, for the abundance of the heart, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. You think first about what you are going to tell. Kaaralan po mo mabuti. Dahil sa mga healers po natin, ay yan po yung naririnig nila. Kung ano ba yung naririnig nila sa atin, alam po natin, mayroon nakatanim sa ilang puso. So not only to think first, when you weigh your words, think first. And when you weigh your words, think of these things that are. The Holy Spirit not only guide our steps, He helps guard our lives. Yan po inagagawa ng Holy Spirit sa atin. Kung ang banal ng Espiritu ay nananahan sa iyong puso at tunay na siya ang
siya yung namumuna sa iyong puso, He will not only guide your steps, He will help guard your lips. So that you must think first. Bago ka magsalita, pag-isipan mo na. And speak about things that are true. Now, the word of God in the book of Philippians chapter 4. When we think first, we should also allow ourselves to weigh our words and to think about these things that are what we call things that are true. Ito lang, tama lang. Kung sinungaling. Things that are noble. Yung ito ay nakapagbibigay ng magandang kahinatnan sa lahat ng nakikinig. Things that are not right. Things that are lovely. Napagsasaya, mapagbibigay ng kasiyahan naman sa puso ng nakikinig. Things that are excellent in the eyes of God. Things that are admirable. Katanggap na things that are praiseworthy. Pupuri po natin sa labas, sa lumalabas sa ating bibig. Ay pupuri din sa Diyos. Isipin po natin yan. So if you must speak in first, kung salita ka, isipan mo na mabuti. Because foolish thoughts, remember this, because foolish thoughts are not worthy of words. Yung mas kamang pag-iisip, hindi yan nakakapag-produce ng tamang salita. Not every thoughts deserve a voice. Hindi lahat ng pag-iisip. Iba-iba yung klase ng pag-iisip. Not every thoughts deserve a word. Hindi lahat ng pag-iisip ay tama siya sa akin. Sometimes, alam po natin na kung nangyayari, merong tayo narili against sa atin, kung ano yung, yan po yung drama of our life. Ay hindi natin maalis yan. Hindi lahat ng tao, pe-praise ka. Pe-praise mo ng tao. Hindi po. So sometimes, kung gano'n ang nangyayari, alam ko lang, kailangan na lang natin gawin. Isa na lang ang dapat natin gawin. Silence is the wiser choice. Mahilig ka lang. Mas mabuti pa. Silence is the wiser choice. And think about this. Silence may be misinterpreted. Misinterpreted nila. Bakit kaya wala, hindi man lang siya nagsasalita? Bakit kaya tahimik na lang siya? Ganun minsan nasabi natin, offended din tao, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Tumatahimik pa rin siya. And we misinterpret that person. Silence may be misinterpreted, but it can never be misquoted. Ano ba sasabihin sa kanya? Wala siya sinabing ibang salita. You can never misquote a silent person. Dahil sa kanyang puso, ibinigay niya sa Diyos. So it is better not to say a word than to waste a word. Better not to say a word than to waste a word. Salita ka, isang salita, pero wala namang kabuluhan. Why am I talking about this subject? Bakit kailangan ito yung pag-aralan po natin? Because ito ay trending. Because if you don't know the weight of your words, kung hindi mo alam kung gaano kabigat yung salita na lumalabas sa iyong bibig, one day, you will pay the price of your own words. But if you weigh your words, listen very carefully. If you know how to weigh your words, paano mo timbangin ang salita na lumalabas sa ibibig, you will watch your words. Alam mo kontrolin. Yun pang ibig sabihin ng James 1:26. Going back to the Old Testament times, the book of Genesis chapter 3,
Genesis chapter 3 is the fall of man. Si Adan at Eva ay nagkasala. At alam po natin na ang kasalanan ni Adan at Eva is what? Disobedience. Disobedience, of course. Ano po nangyari disobedience na yan? I give example. If something is forbidden to eat, don't even try to smell it. You know what I mean? If something is forbidden to eat, don't even try to smell it. Hindi ka matetem, nakainin mo yan. Kadalasan ginagawa kasi natin, pagkakita na, ay, ito, ganda. Ay, kaya yun. Puntahin mo, inaamoy-amoy mo pa. Eh, pag nagustuhan na mo yung amoy na yun, anong gagawin mo? Kakainin mo. Kaya mo hawa. So if there is something forbidden to eat, don't even try to smell it. If there is something you want, or they offer you and you want to take, don't even try to taste it. Hinaganyan sa iyo. Huwag mo subukan. Na ito po, namnamin mo. Don't even try to taste it. Ganyan po yung dapat natin doon. And you know, at Adam and Eve, the fall, we know disobedience with their sin. But the first mistake of this couple, the first mistake they had done is going to see the tree. Pinuntahan nila yung kahon. Yung puro na yan at upang tingnan. Kaya sabi ko if they offer something, don't try to go and see it. Because you will only be tested and tempted. And once this couple saw the tree, they later succumbed with it. Naulog din sila. So what I mean is this. Think first and think of the things that are pure, true, honest, and praiseworthy. Dito po sila nagulog sa matatamis na salita ng Satanas. The words that Satan had brought them into what we call deception. Dito po sila nahulog sa salita ni Satanas. Hindi nila timbang kung ano maging kahinat. The words we hear also from others, timbangin mo kung tama. Even you yourself, you have to weigh your words. Think first. Think of the things that are true, honest, noble. Secondly, how you value your words. What's your words? What's your words? Pag-aralan mong buti ang mga salita na bibitawan mo. Because that words that comes out from your mouth is a seed you plant. Buti po ito na iyo pong itatanim o itinanim. Because you will recognize that each word you speak is a seed you plant. And once the seed is planted in the heart of the hearers, you have the power to determine its growth. Kasi tanim mo na eh. Wala ka ng kapangyarihan para makita mo, makontrol mo ang kanyang paglaki, ang kanyang pagtubo. The word once spoken cannot be withdrawn. You think of that. Once a word spoken can never be withdrawn. When we plant the seed of a word, the seed light and landed in different hearts of people. A word spoken in one moment, a word spoken in one moment of provocation can be repeated 1,000 times in the mind of the hearer.
Yung isang salita mo na mabigat, na hindi mo tinimbang kung gaano mabigat yung salita na ginatawan mo. Minsan mo lang sinabi yan. At it will be repeated 1,000 times in the mind of the person of the hearer. So you, as a Christian, as a believer in Christ, we as a Christian can repent of our words. Repent natin, pagsisiyahan na sinabi natin salita. But we can never rewind our words. Hindi mo na pwede baguhin yun. Na pwede sana sa computer, pwede mo lang i-edit, di ba? No. You can repent your words, but cannot rewind your words. Repentance for foolish words does not remove from the hearts of those who receive them. Hindi mo na matanggal yun sa puso ng mga nakarinig. Hindi mo matanggal yun. Nanunuot mo sa kanilang mga balat, sa kanilang mga flesh. Ang sinabi mo, you may have a foolish thoughts and attended of it personally. Nasabi mo yan dahil sa iyo siguro. Galing ka. But the foolish words have gone beyond your ability to control in the hearts of the people heard. The seed they receive. Ang salita na kanila pong natanggap. Once na natanggap na nila yung salita na sinabi mo, you don't know what is happening in the heart of the hearer. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa puso na nakikinig. And you don't know what is going in the mind of those who receive the word. Hindi mo alam kung ano nasa pag-iisip na nila. That's why foolish words are so dangerous. Idle words are so dangerous. Insensitive words are so dangerous. A word that you've forgotten may have gotten deep in the heart of someone. Kung sa iyo, bitawan mo na, nakalimutan mo na, sabihin mo, sa akin yun, nakalimutan mo na, babayaan mo na lang. O, madali na sabihin yun. Pero hindi mo alam kung gaano kalalim sugat na inilagay mo sa puso na nakinig. So, what's our words? We have to watch our words. Dapat natin bantayan natin ang ating mga pananalita. Baka hindi natin alam, hindi natin namamalayan, nakaka-offend na tayo. Oh, napakasakit na pakinggan. Di ba? Kaya tayo po, biniblame kaya sa ating mga magsasalita, nagsasabi. That is why we have to be careful and let us watch our words. Ito yung bagay kailangan natin ito yung bagay kailangan natin malaman sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. The seed for the word we have planted. Ano yung itinanim mo sa puso ng ibang tao? It should be the word of God. Ano yung natanggap nilang klase ng butil na salita ang natanggap nila? Dapat ito po yung magiging encouragement sa kanilang buhay. So we have to watch. You have to watch your words. And thirdly, not only we have to weigh our words, or weigh your words, but also we have to watch your words. Now, number 3 is this. Walk with your words with God. Akad ka ng mahayo na kasama ang salita ng Diyos. Proverbs 18, 19, 20, and 21. Basahin ko sa inyo. Sabi niya, a brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. Mas mahirap daw na kain muli ang isang kapatid na na-offend mo sa iyong salita kesa do isang bayan
na matigas ang kanilang puso. You look. Take a moment. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall be filled. Verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Now with your words, sa mga pakikipahagi mo sa ibang tao, sa nakikita nila na iyong pananalita, sa iyong pakikipag-dialogo sa ibang tao, or the way you utter words, the way they look at your mouth, at your lips, what are the words that come out from your mouth? Precisely, the question will be, what picture are we painting with our words? Alam mo, yung isang kanta sabi niya, if a picture paints 1,000 words, kung ang isang picture makapagdidikta ng maraming salita, so be it. What picture are we painting with our words? Yung pagtatayo mo at nagsasalita ka. What impact are we having with our words? Those two questions. What picture are we painting with our words? What impact are we having with our words? Ano yung impact na nakukuha sa salita na binibitaw ko natin? But if you don't know the weight of your words, you may one day pay the price of your own words. And the next question is this: what does your daily conversation look like? Yung araw-araw na nakikisalamuha ka, nakikipag-usap ka, ano yung makikita nila sa iyo na nagsasalita? There are many people who are either spiritually immature or physically immature. Again, as Christians, we are to be the stepping stones and not a stumbling blocks. The stepping stone is to show them who Christ is in our life, not a stumbling block in their walk to Christ. Na hindi yung pamumuhay natin nagiging yan po, doon sila nasasandag dahil sa nakikita nila sa ating pananalita. So we use words sometimes carelessly. We use words too carelessly. Negative words, angry words, offensive words, insensitive words. Yan po yung mga nababanggit natin kung minsan na nakakasakit po tayo sa kapwa po natin. And not realizing the impact in the hearts of those who hears the word or receive the word. Hindi natin nare-realize na yun pala nakakasakit na po tayo. Let's take it this way. Sa isang magulang, parents, please be careful of the words you speak to your children. Don't see them as a rubbish bin to dump the garbage of your heart due to pain, due to the past. Kung ano pinagdadaanan mo, huwag po na yung mga anak mo, sila po yung magiging punan mo ng iyong galit. No. We speak words to our children, not realizing the impact they may hear from it, not maturing their mind. Yan po yung magiging pag-iingatan po natin. A word we have spoken in anger, we have forgotten it, about it the next day. But we don't know.
how it's been replaying in the minds of your child. Yung nasabi natin sa mga anak, sa mga bata, hindi natin alam na yung sinabi natin ngayon, pinagsisihan natin following day, hindi natin alam. It will be repeated 1,000 times in their mind. A word of rejection, maybe. Because we don't know the seed planted in their hearts is being watered by offense. Tingnan mo pagtubo na binitawan natin salita sa puso, sa pamumuhay ng ating mga. The words, or those words would become a word of rejection for them. We don't know the seed planted in their hearts, being watered by offense, by bitterness, or by resentment. Now, if you don't know, or if you don't realize or recognize, if you don't understand the weight of your words, someday or one day, we pay the price of our own words. So this is now the warning for us, fellow believers, Christians that we are. It's a great warning for us. Let not your words become wounds. Huwag po natin gawin na yung salita natin. Sugat yan para sa nakikinig. But rather, this is what we do now. If you weigh your words, you will watch your words. You will guard your lips. You will walk with God's word. That's the finality. Pag-ingatan po natin ang bawat lumalabas sa ating mabibig. Huwag po natin gawin na ginagawa po natin na ano sasambit natin, not realizing that those words would become wounds in the heart of the hearer. Weigh your words, watch your words, and guard your lips. And then you will walk with God's word in your life. Maraming salamat at sana'y makapulot po tayo ng aral. Huwag po tayong makijoin, makihalubilo sa nagiging trending ng mga bata, ng mga tao ngayon. Ilagay po natin, tanungin natin po ang Diyos. Sa Diyos natin ibigay ang lahat. It's better to be silent because in our silence, they could misinterpret you, but they can never misquote you. So maraming salamat sa hapong ito, and before we end, I would like to greet one of you of our member there now, the newly baptized, Sister Cha. A blessed, happy birthday po sa inyo, and may God grant the desires of your heart. God bless, and magandang araw po sa bawat sa atin. Thank you so much.